As a backgrounder of these passages today, we know that there are false apostles, and Paul is trying to win back the Corinthian believers that they are being they're being blinded by the teachers of this new gospel that they are presenting. And so the background of this is that the gospel that was preached by the intruders amounts to preaching a different Jesus, a different gospel. And because of this, there is this threat to lead the church away from their sincere devotion to the Lord Jesus Christ. My title for this 6 passages in 2 Corinthians chapter 11 verses 1 to 6 is about being jealous. Kaya nga pinamagatan ko yung aking sermon na not all jealousy is wrong. Properly understood, jealousy in service of the preservation of the gospel can be honorable. It is an honorable and appropriate disposition. Hindi katulad ng kapag nababanggit yung salitang selos, di ba, negatibo kaagad. At dito ay merong isang uri ng pagseselos na makikita nating positibo at ito ay makikitang mayroong karampatang katuruan sa Biblia ng tinatawag nating tamang pagseselos. Kaya nga, not all jealousy is wrong. Hear the word of the Lord sa 2 Corinthians chapter 11, verses 1 to 6. I wish you would bear with me in a little foolishness. Do bear with me, for I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. Indeed, I consider that I am not in the least inferior of these super apostles, even if I am unskilled in speaking, I am not so in knowledge. Indeed, in every way, we have made this plain to you in all things. We come again to you humbly, O Father, for your words are life, and your words are divine. And without the illumination of the Holy Spirit, and without your help, all of this will just be mere reading of words. May you grant us understanding, and this understanding will lead us to obedience, joyfully following
your precepts with knowledge and humility and obedience. This is our prayer. In Christ's name, Amen. Tulad ng sinabi ko, that not all who proclaims Christ is actually serving and proclaiming the authentic apostolic message of the crucified and resurrected Christ. And a while ago, ang sabi ko rin, jealousy properly understood, meaning jealousy in service of the preservation of the gospel, can be an honorable disposition. Kaya nga, pagka pinag-uusapan natin ang salitang jealousy, it has a negative connotation. Diba? Selos ka ng selos. Pangit na katangian. Because jealousy denotes selfishness. Diba napansin niyo yung taong seloso? Ang gusto niya, siya lang na siya ang titignan mo. Siya lang na siya ang paglilingkuran mo. Siya lang siya ang atensyon mo. Pagka hindi mo binigay sa kanya yon, sabi niya, nagseselos na ako sa iyo. So, that is why it has a negative connotation because it denotes selfishness, it denotes envy, it denotes rage. Kaya ito ay nagiging negative character quality. Pangit ang seloso. Pangit ang selosa. But on the other hand, biblically teaching, jealousy is more complex. Dahil meron tayong mababasa sa Old Testament that God Himself is frequently called a jealous God. At bakit siya tinawag o bakit siya nagpakilala that Yahweh is a jealous God? Ito yung time that God is concerned for the covenant faithfulness of Israel. Because Israel is identified with Yahweh, tama lamang na ang Israel ay sumusunod at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero alam natin sa Old Testament ay sila'y lumilihis sa kalooban ng Diyos. And that is why, for the sake of God's holy name, at ang Israel is God's people sa Old Covenant, tama lang na sila ay mamuhay at sumunod sa kalooban ng Diyos. And when they are disobeying the commandments of God, and when they are worshiping false gods, anong tawag sa kanila sa Old Covenant? Mga ngalunya. Adulterers. Kaya pag nakita natin sa Old Covenant, ang term ng I am a jealous God ay nasa larawan ng mag-asawa. Na ang mag-asawa ay wala nang dapat na iba pang ninanasa na sa labas sa inyong pag-aasawa, kundi kayo lamang na dalawa sa isa't isa. Kaya nga in a sense, ang humanly speaking na human jealousy ay kapag ka merong pagseselos ang tao, ang karugtong nito ay may paninisi. Diba? Kaya ano ko nagseselos kasi ganito ka. But on the other hand, makikita natin that there is also a personal benefit sa pagseselos ng mag-asawa. Dahil ang masasabi nating positibong pagseselos sa mag-asawa ay ang pagbabantay ng mag-asawa
sa isa't isa. Pero pag tinignan natin sa Romans chapter 13, and I would just like to read this passage, in verse 13, ito ay negative. Dahil tingnan ninyo ang Romans 13, verse 13. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. Ipinantay ang pagseselos dito sa mga makalaman na mga gawa at makalaman na kasalanan. But just like I said, on the other hand, na yung pagseselos ng tao or human jealousy can also be morally praiseworthy sa Biblia. Kailan magiging morally praiseworthy ang pagseselos sa Biblia? When it is concerned for the benefit of another. What is the negative point of jealousy? Kapag ka ikaw, sentro mo, ikaw ang laging nabibigyan ng focus. Kitang-kita mo yan sa mga bata, di ba? Bawa, meron kang 3 mga bata na edad ay 5 taong gulang. At pinagbibigyan mo ng gift ang 3 yaon. At itong isang bata, ang nakita niya ay mas gusto niya yung gift na doon sa binigay mo sa isang bata. Samantalang pare-parehas naman silang merong gift. Nagmamaktol na yun. Nandun na sa isang sulok yun. Kasi mas gusto niya yung gift nung sa isa. But that is self-centeredness, yung pagiging makasarili. Kailan nagiging praiseworthy ang jealousy sa Bible? When it is concerned for the benefit of another. Halimbawa, ng jealousy ng mag-asawa, of a husband or a wife. Lalo na kung meron ng infidelity na nangyayari. And that is why sa mag-asawa, you try to win her or win him back. Dahil ayaw mong masira ang inyong relasyon. Kuminsan sa Bible, ang nagagamit na translated words sa jealousy ay they have the zeal, meron silang kasikasigan or ningas sa kanilang pagsamba sa Diyos. Negatively speaking, ito yung sinabi ni Apostle Paul sa kanyang mga kababayan and fellow Jews, that they have the zeal for God. Sila ay mayroong debosyon sa Diyos, pero mali ang kanilang kaparaanan ng debosyon. Halimbawa, nakikita niyo yung mga deboto ng ibang relihiyon na naglalakad ng nakayapak sa kalye, sumusunod sa prosesyon, di ba? At magpupumilit na hawakan yung ribulto na kahit na alam mong ito'y mapanganib, marami na nga hinihimatay at namamatay sa ganong klase ng mga prosesyon, dahil meron silang paniniwala, mahawakan ko lang yung paanan ng ribulto, ay okay na ako. Good na ako for the whole year. Next year uli. Next January uli. They have the zeal, nakikita yung kasikasigan, pero yung kanilang kaalaman kung sino ang totoong Diyos ay mali. At kung titignan natin ang mga false religions, ay ganun din. Meron silang kasikasigan, pero mali ang kanilang
sinasambang Diyos. Kaya, kay Apostle Paul, ay tinawag niya sa verse 2 na divine jealousy. For I feel a divine jealousy for you since I betrothed you to one husband. Tingnan nyo yung ginawa ni Apostle Paul sa verse 1 muna, bago natin tignan isa-isa. Ang sabi niya, I wish you would bear with me in a little foolishness. Sa pagtuturo ng karamihan dito sa 2 Corinthians, pagdating ng chapter 11 at hanggang sa chapter 12, ay ito ay yung tinatawag na section ng fool's speech. Pananalitang may kamangmangan. Dahil si Pablo Antimano ay kanyang tinutuwid ang kamangmangan ng pagmamalaki ng kanyang mga opponents o ng umaatake sa kanya. Pero sinabi rin naman ni Apostol Pablo na mayroong pagmamalaki na katanggap-tanggap sa Diyos. And what is that proper boasting? And that is boasting in the Lord and true commendation as coming only from the Lord. So yung sermon ko nung last week ay merong tamang pagmamalaki. At ang tamang pagmamalaki ay pagmamalaki sa Diyos at naroon ang komendasyon ng Diyos. Pero this time, starting sa chapter 11, ay meron tayong mapapansing kakaiba. Unexpected to kay Apostle Paul sapagkat starting from chapter 11, ay makikita na natin on how Apostle Paul enumerated his own credentials and his own experiences. Para saan? Para itaas niya ang kanyang sarili? At para ibaba ang umuusig sa kanya? Tandaan natin, ang kategorya ni Apostle Paul, siya ay inaatake ng kanyang mga oppositors. Sinasabing hindi siya magaling na maging mangaral at matapang pag malayo, matapang sa sulat, pero pag harap-harapan ay tahimik. At ikino-compare siya sa mga sophistry, ito yung mga aral ng pagdating sa pagpapahayag sa public speaking. Si Pablo ay hindi ganoon. Inamin na niya ito sa talatang 6 ng kabanatang 11 ng kanyang sinabing, even if I am unskilled in speaking. Ang point dito ni Apostle Paul ay hindi dahil siya ay hindi marunong mangaral, pero inihahambing niya ang kanyang sarili doon sa mga aral sa oratorical public presentation na versus kay Pablong simple lang na mangaral at magturo. Dito'y tinawag kong unexpectedly kay Apostle Paul sapagkat now, ang strategiya ni Apostle Paul is that he's going to present his resume to the Corinthian church. Ngunit ang talagang kanyang pakay ay sinabayan niya ang pagmamalaki ng mga false apostles and false teachers at binibigay na rin niya ang kanyang resume. Ngunit ang kanyang talagang pakay ay upang ma-expose ang kamalian ng mga umaatake kay Apostle Paul. Ang sabi ni Paul sa verse 2, for I feel a divine jealousy for you. Ngayon, makikita na natin
what is acceptable jealousy in the Bible? Divine jealousy. It may mean a holy jealousy or an upright jealousy. Or it may mean a jealousy that comes from God. Or a jealousy that is God's own jealousy. At ito yung point ng aking sermon na tinatawag nating an appropriate jealousy. Merong katanggap-tanggap na jealousy. Because here, Paul now, nung sinabi niya sa verse 2, I feel a divine jealousy for you. Now, ang point ni Paul is that Paul's jealousy corresponds to God's own fervent, protective passion for His people and for His holy name. Yung selos ng Diyos sa Israel, nung sinabi niyang, I am a jealous God, ay dahil mahal niya ang kanyang piniling bayan at iniingatan din niya ang kanyang banal na pangalan. Kaya dito'y ginamit ni Apostle Paul itong noble quality ng jealousy na ito. At hindi ito yung negative na jealousy. And what is my point? That it is fine to be jealous provided the purpose is good. Tama lang na ikaw ay magselos, ngunit ang layunin ay mabuti. At sabi sa verse 2 pa rin, sa may bandang hulihan, since I betrothed you to one husband and to present you as a pure virgin to Christ. Yung pagseselos ni Apostol Pablo ay dahil pinakikita niya na siya ang ama ng Corinthian Church. Dahil siya ang nagsimula ng gawain doon. At kanyang gina-justify ang kanyang pagiging seloso sa Corinthian Church. Na tingnan nyo ang larawan, tatay, na-engage na ang iyong anak na babae, ang iyong virgin, dalagang virgin na anak, at yan ay na-engage na sa iyong mapapangasawa. At pagkatapos, kumbaga yung babae ay engaged na, sa ating panahon may engagement ring na yan. Pagkatapos ang iyong mapapangasawa ay may nakatakdang panahon kung kailan kayo mag-aasawa, marahil nasa abroad pa siya, o marahil na nasa malayong lugar, tapos tumatanggap ka ng manliligaw pa. May engagement ring ka na eh. Ba't tumatanggap ka pa ng ibang manliligaw? So ito yung nararamdaman ni Apostle Paul sa Corinthian Church. Ako nagsimula ng gawain, inalagaan ko kayo, ako ang inyong tatay, at kayo ay naka-engage na. Kanino naka-engage ang Corinthian Church? Kay Jesus Christ. Si Christ ang ating groom, ang church ang bride. Ito ang kasanayan, tradisyon ng Jewish marriage. And even ang Roman marriage customs, ang betrothal period ay minsan dumaraan ng mahabang panahon. Hindi ito yung engage kayo ng 6 months at pagkatapos kasala na. Ang Jewish custom at ang Roman custom, ang engagement or betrothal ay dumadaan ng mahabang panahon. At habang si lalaki na iyong magiging mapapangasawa ay nasa malayo pang lugar, tungkulin ng tatay, may responsibilidad ng tatay. At ang responsibilidad ng tatay is to safeguard
the purity of his daughter until the formal consummation of the marriage. Ang nagbabantay para pagdating ng araw ng kasalan at talagang birhen itong aking anak, ay ang tatay. Kaya nababanggit doon ang terminong pure virgin. It is not only a moral issue during those times sa kostumbre o sa customs ng Jews and Romans, moral na issue. It is not only a moral issue, kasama rin dito ang financial matter. Alam niyo bakit? Pag tinanggihan ng lalaki ang kanyang engaged bride dahil nag-isip siya ng naligawan to. Nasalisihan ako, di ba? Habang ako'y malayo. Sabi ko, it was a moral issue, pero it is also a financial matter. Alam niyo bakit? May dowry. Hindi ko alam sa tawag sa Tagalog nun dito eh. Dote? Oo, kasi nung ako'y nasa mountain province, yung guide namin ay kakwentuhan ko. At siya raw ay engaged na ng sabi niya, ano na nga po, 3 taon na akong engaged. Hindi pa kami nakakasal. Sabi ko, bakit? Ang inihingi ho sa akin ng tatay nung mapapangasawa ko, 7 baboy at 5 kambing. Ilan ang baboy mo? 3 pa lang po. Sabi ko, akala ko pang sinauna yun. Meron pa rin. Kaya huwag kayong humanap ng girlfriend dun sa mga naniniwala doon. Pero, pag nakita natin, ito ang naging costumbre ng mga katulad ng mga Hudyo at ng mga Romano. Isipin lamang ninyo, si ama, mawawala na siya ng dalagang birhen, pero pag nagkasal, nakangiti naman siya. Dahil yung dote, yung dowry na kanyang matatanggap. Kaya, ito yung lengguwahe na sinasabi ni Apostle Paul, na ako bilang inyong spiritual father, inaalagaan ko kayo para kay Kristo. Para kayo ay maging pure virgin sa harapan ni Kristo. At pagdating sa verse 3, but I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Pinasok ni Apostle Paul ang kanyang basic familiarity with the Genesis account nang si Eve sa Garden of Eden was deceived by the serpent. At ito ang kanyang sinasabi na itong mga intruders na ito, yung serpent, intruder yung sa Garden of Eden, right? Ngayon, itong intruders na ito sa Corinth ay naging analogous na ng serpent, ng ahas sa Garden of Eden. At ang description, kung matatandaan natin, sa Genesis chapter 3, verse 1, na si ahas was more crafty than any of the wild animals. Siyang pinakatuso sa lahat ng mga maiilap na mga hayop. At ito ang ginamit ni Paul na illustration that the serpent deceived Eve, and yung deception ng serpent led Eve to reject the clear instructions that the Lord had given them.
And Adam, of course. Sabi nung iba, kaya naman na-deceive si Eve, hindi naman sa kanya binigay ng Diyos yung instruction sa Garden of Eden. Binigay yung kay Adam. Yes. Pero nandun si Adam, nung tinutukso ng ahas, si Eve, at pagkatapos ay natukso at binigay din ni Eve yung, hindi naman mansanas yun, pero bunga ng punong kahoy at kinain din ito ni Adam. Now, tingnan ninyo ang pagkapunto ni Apostle Paul dito. I'm afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, tingnan niyo ang next words sa ESV, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Ano yung punto ko dito? Ang sinasabi ni Apostle Paul dito is that yung na-experience ni Eve na panlilinlang, bukod sa nakita niyang magandang tingnan yung fruit, yung bunga, pero meron pang isa. Nagiging katulad sila ng Diyos. Hindi sila mamamatay. Ngayon, ang sinasabi ni Apostle Paul dito, dahil dito sa verse 3, your thoughts, meaning this deception was partly intellectual. Yung paghahasik ni Satanas ng paglilinlang ay sa mga mahina sa salita ng Diyos. Mahina sa pundasyon ng salita ng Diyos. Di ba, yun nga yung goal natin na ang Christians ay dapat maging matatag, lumago, para hindi tayo, that we may not be swayed to and fro, hindi tayo malinlang ng madali. But if you are firm sa salita ng Diyos, ay mahihirapan kang linlangin ng Diablo. Now take note, this deception was partly intellectual. Nagtatanim at nagtuturo ng falsehoods sa kanilang kaisipan. Ganun ang ginawa ng ahas kay Eve sa Garden of Eden. Because the God of this age or the God of this world blinds the minds of unbelievers. Kaya nga, kuminsan, pag sinabi mo sa iyong anak o sinabi mo sa iyong laging dinadala linggo-linggo, di mo naman naintindihan. Linggo-linggo na nga tayo magkasama sa church. Hanggang ngayon, wala ka pa rin pagbabago. Di mo pa rin naunawaan. Bakit? Dahil binubulag ng Diablo ang kanilang pangunawa. Sigaw na nga ng sigaw si pastor, di mo pa naintindihan. Dahil may nambubulag sa kaisipan ng mga unbelievers. And because of this, ito ang binibigay ni Apostle Paul sa mga Corinthian church na mag-iingat kayo. Baka kayo malinlang. Lalo na kayong mahina sa kaalaman ng salita ng Diyos. Sabi ng iba, linggo-linggo naman ako nasa church. Oo nga, tulog ka naman lagi. Paano ka matututo? Physically present, pero your mind is out of this world. And so, ang point ni Apostle Paul dito is that the Corinthians are in danger of losing their sincerity and also their purity. Nakita niyo yung word na virgin. It is their sincerity and their purity which is in Christ. And so, Paul's reference to his divine jealousy is on behalf of Apostle Paul's love sa iglesia lokal na ito. At ang nais ni Apostle Paul ay magkaroon sila, ang Corinthian church, ng emotional response sa ipinakikita ni Apostol Pablo
na pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila bilang ama, as the spiritual father of the Corinthian church, at nakikita niya na ang kanyang mga anak is at stake, nasa panganib, tungkulin lamang ni Apostle Paul na sila ay iligtas. Another term for a positive jealousy, a divine jealousy, is righteous indignation. Bihira natin marinig yun. Yung matuwid na puot. Tama ba yun? Meron bang puot na matuwid? At nakita natin, meron. It is a description of Paul's response to the situation he is facing in Corinth. At ito yung point natin na kung bakit ganito ang ginagawa ni Apostle Paul na strategy na kanyang sa mga susunod na mga verses and chapter ay kanya lang inisa-isa ang kanyang credentials. Para kay Apostle Paul, ang Corinthian church ay para bang nasa bangin na. At kung hindi sila mahihinto at mapipigilan, naghihintay ang kapahamakan sa kanila. And so righteous indignation is not righteous if its motivation is impure or if it is mixed. At makikita natin kung bakit mayroong ganitong righteous indignation si Apostle Paul sa Corinthian church. O bakit meron siyang divine jealousy sa Corinthian church. At pag binasa nyo nga itong chapter 11 onwards hanggang chapter 12, mararamdaman nyo yung kanyang galit. May galit siya eh. Dahil nga sila ay nasa panganib. Number one is because the Corinthians have been deceived. Nalinlang na sila. Itong mga intruders na ito, talagang parang sila yung ahas sa Garden of Eden. Hindi halata. At dahil sa kanilang panlilinlang, itong mga intruders na ito, itong mga false apostles na ito, have misled the Corinthians and are destroying the foundation that Apostle Paul and others have laid. Ginigiba nila ang pundasyon na ito. Kaya mapapansin ninyo na ang sinasabi ni Apostle Paul, if someone comes and proclaims another Jesus, hindi ito yung Jesus na ipinangaral ko sa inyo. Or if you receive a different spirit, hindi ito ang Espiritu Santo na inyong tinanggap. Or if you accept a different gospel, hindi ito ang ebanghelyong inyong tinanggap. At papaano pumasok ang ibang Jesus, ang ibang ebanghelyo, at ang ibang spirito dahil sila ay tuso. At ito yung point ni Apostle Paul. And because of this, the church sa Corinth are being turned away from true discipleship to Christ. Nag-iiba na ang teaching para sila'y mahubog at maging mga transformed disciples of the Lord Jesus Christ. Na ilalayo sila. Hindi lamang sa tamang doktrina, na ilalayo sila pati sa pag-uugali. The intruders also, itong false apostles, have distorted the gospel. Binaluktot nila ang ebanghelyo. Ito ay maliwanag
na doctrinal error. Kaya nga pag tinanong tayo, pwede mo bang maipaliwanag kung ano ang ebanghelyo? Pag ang sagot mo parang grade 1, A, E, I, O, U, ay ganun kadali na ikaw ay mabiktima na ma-distort ang gospel. Mayroong tama. Ito ang mga false teachers. Merong tama sa teaching, pero babaloktutin nila ang iba. At kung bakit merong anong tawag doon, matuwid na galit si Pablo sa iglesyang ito is because intentionally they're undermining Paul's influence and credibility in Christ or in the Church of Corinth. Mababaw ang kanilang tingin kay Pablo. Kasi nga, sila'y napaniwala nitong mga false teachers na ang sukatan ng mga ngaral na galing sa Diyos, matipuno, maayos ang damit, magaling mangaral, at tumatanggap ng pera. At ang ginawa ng mga enemies ni Apostle Paul ay pinaghihiwalay nila ang Corinthian church kay Pablo. At ang pamamaraan ng pag-atake nila na si Pablo ay isang small-time preacher ay ang panlabas na anyo. Kung kaya makikita natin ang galit na matuwid o righteous indignation ni Apostle Paul. Katunayan, yung righteous indignation, yung puot na matuwid ni Pablo sa Corinthian church, I would say, is a reflection of God's own jealousy on behalf of His covenant people. At kaya maintindihan nyo kung bakit pagka nagbabasa tayo sa Old Testament ng mga preachings ng mga propeta, ang sasakit. Dahil lumilihis sila sa kanilang pamumuhay na ibinigay naman ng Diyos ang tamang pamumuhay. Kaya pagdating sa positibong pagseselos, ang tawag natin dito is divine jealousy or godly jealousy. At ito ay mainam sa mag-asawa. Subukan nyo mag-asawa kayo at sabihin ng lalaki, bahala ka, kung anong gawin mo, sige. Magbabakasyon ako ng 1 buwan, bahala ka. Di ba? O hindi ako uwi ng 2 gabi, bahala ka. Nasa na yung, saan ka pupunta? Sinong kasama mo? Because divine jealousy is a kind of jealous love for His loved ones. Katulad ng sinabi niyang, I am a jealous God, kung sinabi niya ito sa Exodus, ito yun ang binigay niya, yung 10 Commandments, at pagkatapos binigay niya ang instruction sa Israel kung paano sila mamuhay, at kay bilis nilang lumihis sa salita at utos ng Diyos. At kanyang sinabing, ako'y tandaan niyong mapanibughuing Diyos. Ba't niya sinabi ito? Dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang mahal. At paano natin ito maiko-connect sa atin?
Tandaan natin, hinihintay natin ang pagbabalik na muli ng Panginoon. And that is also one of the graces and one of the messages sa Lord's Supper. Na kapag tayo nagpapartake ng bread and wine, hindi lamang natin sinasabi na ako ay namumuhay ayon at sumusunod ayon sa inyong kalooban, at hindi lamang ang Panginoong Yesus ay muling nagpapahayag sa atin. Of course, hindi ko naman sinasabing marinig natin sa ating tainga na ako'y namatay para sa iyo, pero ito ang ipinapahayag ng Panginoong Yesus sa atin whenever we partake of the bread and wine. Ako'y namatay para sa iyo. Ang dugo ko ang naghugas ng iyong kasalanan. Kaya nga ito ay sinasabi natin a means of grace. We are being reminded of Christ's love. And on another hand, another point is that sinabi ni Kristo, hindi na ako muling titikim nito o iinom nitong alak hanggang sa pagbabalik kong muli. Kaya, whenever we partake of the bread and wine, tayo ay para kay Kristo. Kumbaga parang tayo yung pure virgin, nasa pangangalaga ng lokal na iglesia. Kaya nga, ang isang Kristiyanong walang lokal na iglesia, madalas kong sinasabi ito, a Christian without a local church membership is unchristian. Dahil kinakailangan ng isang Kristiyano na siya ay maging bahagi ng lokal na iglesia. Ito yung kanyang spiritual family. At dito sa kanyang spiritual family ay mayroong mga leaders, mayroong mga elders, may mga pastor na nangangalaga sa buhay ng mga Kristiyano sa lokal na iglesyang kaanib. And that is why the church has been promised to Christ and should take care to remain His faithful bride. Bakit ba tayo may church discipline? Dahil dinidisiplina natin ang kasama natin sa ating iglesia lokal na lumilihis. At gusto natin siyang ituwid at palalahanan na tayo ay engaged na kay Kristo. At nawa tayo ay maging matapat. Hindi tayo perfect, pero matapat kay Kristo na sa kapag tayo ay nahulog sa tukso at nagkasala, ito ang lokal na iglesia na nagpapalakas sa atin at nagpapalala sa atin, at nawa tayo ay huwag magtagal ng pagpapakumbaba natin sa Diyos at paghingi ng kapatawaran sa ating kasalanang nagawa. Mag-iingat tayo sapagkat ang ating kaaway ay tuso. Kuminsan kapag ginagamit natin ang ngalang demonyo, ang akala natin lagi ay may dalawang sungay at mahabang buntot na may hawak na tinidor na malaki at kulay pula. Yun ang laging imahe natin kung sino si Satan. Pero, napansin ba ninyo, sa Scripture, Satan is a deceiver. Subukan kaya ni Satan na pagtutuksoin tayo, ganun ang ipapakita niya sa iyo. May dalawang malaki tenga, may buntot, tsaka mayroong palagi ko, unang-unang mong gagawin, tatakbo ka eh. Matatakot ka. Hindi kasi kaaya-aya ang kanyang mukha. Ang ibig kong sabihin that Satan is a deceiver, hindi ganito magpakita si Satan sa atin. Hindi ganito ang kanyang pamamaraan upang tayo ay linlangin. Kaya
Kaya nga minsan ini-imagine ko, ang ginagamit kasi sa Galatians, or rather Genesis chapter 3, ang tawag kay Satan ay serpent. Pero sabi, more crafty than old wild animals. At pumapasok agad sa isipan natin ng serpent, ano? Ahas. Sige nga. Kaya nyo ba makipag-usap sa ahas? Kahit na sila ang may authority sa lahat ng hayop, pero minsan iniisip ko, bakit nakikipag-usap si Eve sa ahas? Or yun yung pangalan, hindi yun yung itsura. Serpent means a deceiver. Kaya, palagay ko, na mga time na yon, hindi siya pangit. Hindi siya yung ahas na gumagapang na ngayon ay nakikita natin. Eh, di ba, kahit sa YouTube nga lang napapanood, kinikilabutan na kayo, paano pa kung face-to-face? Kaya nakikipag-usap si Eve, baka maganda siya. Baka para siyang bulak. Kaya ang point ko is that, people think the devil has horns and a tail. And people are not used to looking for some kindly man who tells you what you want to hear. Hindi tayo nasanay na ang Diablo ay maganda sa panlabas. Magaling magsalita. And here, Paul communicates to the Corinthians that Satan can come in many deceptive forms. At ang tawag nga ni Paul kay Satan, angel of light. Ang dami niyang angel of light sa YouTube. Sarit-saring turo ang marinig natin sa social media. And that is why we need to be alert to the subtle, seductive lies, not of Satan na mayroong sungay, but we need to be alert sa mga seductive lies ng false teachers. That can undermine the truth of the gospel. Kaya nga, kung meron tayong kilala, or maaaring di natin kilala, pero ang kanyang credentials ay kahanga-hanga, at kapag siya ay bibigyan natin ng pagkakataong mangaral, don't you think that it's just proper na tayo ay manalangin? Lord, bigyan mo ako ng discernment na ang tinuturi nito ay makita ko ayon sa iyong salita. Maraming kaparaanan si Satan para tayo linlangin. Kung minsan ang akala natin, if that pastor came from a mega church, malaki ang kanyang kongregasyon, maaaring hindi nga mega church, pero malaki kumpara sa iyo, ay tama na siya. Sa scripture, wala tayong nakitang ang sukatan ay size o dami ng church membership and attendees. Kasi kung minsan yun ang nagiging credential at acceptability. Pastor, ang laki ng kongregasyon yan. Nakita niyo yung sinasabi kong many deceptive forms ng ating kaaway?
kay Apostle Paul, magaling man silang mangangaral, maayos ang kanilang damit, mukha silang mayaman, mukha silang elite. Pero nung sinabi ni Apostle Paul, if I am unskilled in speaking, I am not so in knowledge. Indeed, in every way, we have made this plain to you in all things. Nawa makita natin kung gaano kahalaga na tayo ay lumago sa kaalaman ng salita ng Diyos. Nakita natin ang kahalagahan ng paghingi ng tulong sa Diyos na magkaroon tayo ng discernment. Kung pinag-aaway-away na ba tayo ng diablo? Kung pinaghahati-hati na tayo ng diablo? Inilalayo na tayo sa pagtingin sa Diyos at ibinabaling na tayong tumingin sa tao? Kung ang nagiging batayan ng ating katotohanan ay tao dahil ang kanyang credentials ay talagang kaiba. Napalalahanan tayo nang sumabog ang Reformation sa Europa. Ang unang-unang sigaw ay sola scriptura, scripture alone. Dahil kung iahambing ang simbahang Romano-Katoliko sa mga reformers, ay talong-talo ang mga reformers sa karangyaan at ganda ng Romano-Katoliko. Kasuutan pa lamang ng mga pare. Diba? Lalo na ng Papa, pag nakita nyo. Solus Christus. Si Kristo ba talaga ang naipapangaral? Bigyan tayo ng Panginoon ng discernment na iba na ang ipinangangaral ng taong ito, siya na. Ginagamit niya ang kanyang katanyagan, pero ang kanyang pangangaral ay siya na. Ang nagiging sukatan ay siya na, hindi ang Panginoong Kristo. Sola fide. Kung tayo ay pare-parehong mga anak ng Diyos, dahil sa pananampalatayang nakasalalay sa ginawa ni Kristo at tinuro ni Kristo, hindi dapat tayo nagkakawatak-watak. At kung naunawaan talaga natin ang sola gratia, grace alone, hindi makikita sa atin ang pagmamataas. Dahil tayo ay naligtas at naging anak ng Diyos sa biyaya lamang ng Diyos. At kung naunawaan natin ang soli Deo Gloria para sa kaluwalhatian ng Diyos, God's glory alone, kapag tayo ay nangangaral, kapag tayo ay sumusulat, o kapag meron tayong nais iparating sa iba, at bago isend yung click sa Facebook, tanungin natin ang ating sarili, naluluwalhati ba o maluluwalhati ba ang Diyos
sa ating sulat. Tulad nga ng sinabi ko, hindi tayo nasanay na tumingin sa mga kampon ni Satanas sa mga taong napakaganda ng credentials. Hindi tayo nasanay dyan. Pero dapat magbantay din tayo. Ganyan ang ginagamit ng Diablo kung inilalayo na tayo kay Kristo. Manalangin po tayo. O aming Diyos, kami po ay muling dumadalangin na ito pong pangangaral na ito ay tumimo sa aming isipan at sa aming puso at maunawaan namin ang dahilan kung bakit merong divine jealousy si Apostle Paul sa Corinthian Church. At dahil dito kami rin po ay mapalalahanan na kami na inyong mga bride ay mag-ingat at magbantay, mamuhay na ayon sa inyong salita at kalooban at naghihintay ng may kagalakan sa inyong pagbabalik na muli. Makatulong din kami, Panginoon, sa mga ibang kapatiran na magbantay at maging maingat sa kaparaanan ng Diablo. Sapagkat kuminsan ang kanyang ginagamit o kadalasan ng kanyang kaparaanan ay gumagamit ng mga tao na kagalang-galang sa mundo. Ngunit yun pala'y instrumento ni Satanas para wasakin ang kanyang iglesia o pagwatak-watakin, pag-away-awayin, paghiwalay-hiwalayan. Nawa kami ay patuloy na lumago sa inyong salita. Matuto kami para hindi maging mayabang, kundi matuto kami para agad na aming pong matunton at ma-discern ang mga kaparaanan ng Diablo. At ang aming kaalaman ay may kasunod na pagsunod sa inyo at pamumuhay na may kababaang loob. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen.